Eto na nga. So, itong si Pagcor, merong pinasabog. Pasabog talaga, guys. Ay, nako. Iniintay ko talaga yung reveal. Unmasking masterminds behind 298 illegal operators approved under Duterte. Grabe. 298 pala ang total na illegal POGO operators. At lahat ng papeles daw nito ay naproseso sa ilalim ni Digonggong. Whistleblower Tenko claims ex-cabinet member lobbied for illegal POGOs. Uy! Ex-cab member daw. Sabi, the PAGCOR chairman and CEO Al Tenco is urging senators to investigate the involvement of former government officials and shadowy backers in granting licenses to illegal POGOs under the Duterte administration. Nakakotserot. Wait lang. Wait. Kalma tayo dyan. Baby, kalma. Okay. Si PAGCOR mismo ang nagsasabi, imbestigahan nyo yung mga former government officials na nagsilbing backer. Oh my God. Grabe to, guys. Grabe to. PAGCOR mismo ang nagsasabi sa Senado. PAGCOR ang nagsasabi sa Senado. Well, alam nyo kasi nandun kasi yung investigation powers nasa Senado. Nasa Congress. Ayun na nga. Sabi ng PAGCOR sa Senate, paki-imbestigahan naman yung government officials, Mukhang may gusto siyang ilabas. Parang may gusto siyang ilabas. Grabe. He plans to reveal this ex-cabinet official in the proper forum who had been lobbying for the illegal POGOs, including the circumstances that led to the proliferation of illegal and criminal offshore gaming operations. Grabe siya. Pero bago natin gawin yan, as usual tayo magpapasalamat muna sa mga kaibigan sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na kayo magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, kuha kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyong pong unang padala. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Grabe siya! Wait, panood natin yung balita, guys. Panood muna natin yung balita bago natin pag-usapan yung actual na sulat. Isiniwalat ng PAGCOR na isang dating cabinet official ang tumulong umano sa ilang iligal na POGO. Ang dalaw naman sa mga Chinong naaresto sa resort sa Pampanga, kaanak daw ng umano'y big boss na masinalakay na POGO hub. Nakatutok si Darlene Kai. Sa mga sulok-sulok na mga villa sa Fontana Resort sa Clark, Pampanga, inaresto ng motoridad ang 3 Chinese nationals na ito. 2 sa kanila ay kaanak daw ni Wang Ziyang, ang Chinese fugitive na umano'y big boss ng mga POGO hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Yung Bureau of Immigration nag-issue ng mission order to look at Fontana kung merong mga illegal aliens, undesirable aliens. So apparently meron nga. Todo effort sila para makapagtago. In fact, nakita sila sa mga sulok na madidilim. So nagtatago talaga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, noong una pa lang, kaduda-duda na ang mga iprinesenta nilang mga dokumento. Kaya agad silang inaresto. May mga working visa pero they are not working. May working visa pero yung kanilang korporasyon kung saan sila nagtatrabaho, maliit na negosyo na hindi kayang i-sustain yung visa nila. Fake. Napag-alamang pamangkin ni Wang Ziyang. So they fraudulent yung pagpasok nila sa Pilipinas. So meron silang working visa pero hindi sila nag-work dun sa kumpanya kung saan nakalista.
yung kung saan nakalista yung pangalan nila sa working visa. Kasi masyadong maliit. Paano makarinderya yun? Hindi kaya karinderya yung working visa nila. Masyadong maliit eh. Ang babae. Ang isang lalaki naman, posibleng pinsan o kapatid niya at sa kanya raw nakapangalan ng ilang properties ni Wang sa Pilipinas. We're tightening the noose. Pinaiikli na po natin yung mundo ng mga grupong nagpapatakbo ng Pogo. Nawala na po sa kanila yung Bamban, nawala na yung Porac, ngayon nawala na rin yung Fontana. Tumangging magbigay ng pahayag ang 3 Tsino na na-inquest na para sa paglabag sa immigration laws ng Pilipinas. Samantala, isang Malaysian national lang inaresto sa Zamboanga kahapon. Sabi ng PAOK, posibleng may kinalaman daw siya sa pagpapatakbo ng iligal na Pogo. Patuloy ang investigasyon. Ang pamunuan ng Fontana Development Corporation nilinaw na naibenta na sa kani-kanilang may-ari noong 2014 at 2015 ang ilan sa sinalakay na villa. Kaya wala na sa kanilang otoridad ang mga ito at hindi raw basta-basta pwedeng pasukin. Handa naman daw makipagtulungan sa investigasyon ng Fontana. Samantala, isiniwalat ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco na tinulungan umano ng isang dating cabinet official ang ilang iligal na Pogo. Hindi niya pinangalanan ng opisyal. Sa isang pahayag, sinabi ni Tenco na pinadali ng naturang dating mataas na opisyal ang pagbibigay ng gaming license sa ilan sa mga iligal na Pogo na ni-raid kamakailan lang. Dapat daw imbestigahan kung bakit karamihan sa 298 Pogo licensees ay ineligible at kaduda-duda. 43 na lang ang may Pogo license ngayon. Dapat din daw siyasatin ang naging papel ng mga dating opisyal sa pagbibigay ng lisensya sa Pogo applicants na may kaduda-dudang background. Ayun. Ito yung sulat. Ito, no? Official yan. Galing nga sa PAGCOR mismo. Sabi, sana nababasa nyo, no? Sabi, January 29, 2024 press statement. PAGCOR says ex-cabinet official trying to intercede for Pogos. Ayun, no? Nagpapaka-middleman, no? So, naalala nyo, nung last time, meron tayong letter sender na meron daw middleman. Ayun na siya. Yan na si middleman. Ay, agoy. Eto na si MD. Si middleman. Diyos ko. Sinabi ko na yan last time, di ba, na merong middleman. Oh. Eto na nga yun. Lumalabas na yung sinabi ko sa inyo. Abangan nyo. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Diba? Ang sabi, the Philippine Amusement and Gaming Corporation today said a former high-ranking government official tried to facilitate the grant of gaming licenses to some of the illegal Pogos that have been recently raided and found engaged in illegal activities. So yun. Tapos PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco also said those investigating the suspicious activities of former Pogo licensees must likewise look into the role of former officials and their conduits in the grant of licenses to Pogo applicants with dubious backgrounds. So si middleman, meron pa siyang sarili niyang middleman. si middleman, may sarili naman ng middleman sa kapanulugar. Kasi middleman na nga siya. Tapos meron pa siyang conduit. So, ibig sabihin, meron pa siyang tao sa ilalim niya. Oh. Bottom yata. Ayoko sana sabihin. Kasi it's just there for the taking. Si middleman, may tao pa sa ilalim niya. Ay, naku. Tuloy natin. Okay. The PAGCOR chief said he will reveal. Siya mismo daw ang magsasabi, guys. Siya daw mismo ang magsasabi
in the proper forum the identity of the former cabinet member who had been lobbying for the illegal pogos, as well as the circumstances that led to the proliferation of illegal and criminal offshore gaming operations. Ako, delikado to. Siya kaya talaga to? Si MD kaya talaga to? Yung nabanggit kong MD before? Question mark. Curiouser and curiouser. sabi ni CEO and chairman, as a regulator, it is our mandate to ensure that only those with valid licenses are allowed to operate all forms of gambling and gaming activities, whether these are land-based casinos or online platforms. It is in the interest of the government to crack the whip against illegal operators, including the so-called offshore gaming operators or POGOs and their backers, because the criminal activities associated with their illegal operations pose serious threats to our people. Talagang dinikdik niya talaga na may backer, no? So mukhang talaga siya. Sure na sure siya doon sa backer. The PAGCOR chief explained that the current administration has been doing its part to weed out illegal operators, resulting in the significant decrease in the number of licensees from 298 during the previous administration to only 43 licenses now. Imagine mga kotsero. 298 ang nilabas na lisensya ng PAGCOR nung nakaraang administrasyon. Nung Duterte administration. 298. Napakarami niyan. Tapos, ano daw yung characteristics nitong, ano daw yung defining characteristic nitong 298 POGO licenses na to? The defining characteristic is, it is questionable. Questionable yung kanilang yung kanilang lisensya. Bakit? What we need to question in the first place was how those 298 POGO licensees were able to secure their licenses in the past, because clearly, during our cleansing process, we found most of them to be ineligible and outright suspicious. Ayun na. Ayun na. Ayun na, guys. Ito sa pinakailalim. Ito yung pinaka-damning statement sa pinakailalim. Ibig sabihin, mga kotsero, hindi talaga sila dapat binigyan ng lisensya. Hindi ho talaga sila dapat nag-ooperate sa Pilipinas in the first place. Kaso, they are operating because meron daw isang middleman from the previous administration who happens to be an ex-cabinet official. Miyembro ng gabinete. Yun lang ang clue. Yun lang ang clue, guys. Member siya ng cabinet. Ay, agoy. Kaya sa etong sa ilalim parang parang banta. Parang banta yung dating. We are also ready to reveal the roles of other controversial individuals behind these criminal POGO enterprises. Uy! Grabe. Cabinet official. Cabinet. Is it a metaphorical cabinet? Baka pwede rin closet? Ay! Agoy! My goodness. Ang sarap mang asar. Sarap mang asar, guys. Diba?
Skeletons, sabi ni Pointless Inc., may mga skeleton kaya. Ano skeleton in the cabinet? I'm coming! Parang bantatong sa huli no? I-reveal daw May gender reveal ba yan? May pang baby lang yun, di ba? Di ba? Gender reveal. Pambata lang yun But anyway, ayun na nga. Alam niyo nakakalungkot dito? And I'm referring to the whole Duterte administration hindi lang yung dating cabinet official. I mean the whole Duterte administration. Nakaka-disappoint dito is 85% of Filipinos trusted the Duterte administration. 85% ng mga Pilipino. Yun yung trust and approval rating ni Digong nung bumaba siyang presidente. Yung mga around 80 to 85%. The Filipino people trusted you. Pinagkatiwalaan ka. Kahit na mababa ang tingin ng mga dilawan kay Digonggong during his administration. Talaga yung taong bayan. And I mean, it's a fact It's a fact na sinuportahan talaga ng taong bayan si Digong. He's really the Filipino people was really behind him during his administration. Kasama ako doon. Hindi ko naman tatanggi yun na sumuporta ako kay Digong. And then, now, it's disappointing And to some degree, I feel betrayed. Na kasi pinagkatiwala sa iyo yung Pilipinas 'Di ba? Pinagkatiwala sa iyo Tapos binilog mo yung ulo namin Pinaisip mo sa amin na okay yung mga ganap, etc., etc. Na everything is up and up. Pero sa totoong buhay, hindi pala. Una, binitray mo yung kaibigan mo. Binitray mo yung pamilya na naglagay sa'yo bilang presidente, yung Marcoses. Tinraidor mo sila. Pangalawa, tinraidor mo yung mga taong bayan na bumoto sa'yo. Yung mga Pilipino na bumoto sa'yo, tinraidor niya. So, I mean, it's really, it's disappointing. I mean, marami nagkasabi na, na traidor daw ako kay Digong, etc., etc. Well, totoo naman, sinuportahan ko talaga si Digong. But mainly, ang suporta ko sa kanya, dahil wala na akong choice. Susuportahan ko? Sino? Dilawan? Sa Dilawan ako susuporta? I can't do that. I can't. Dahil yung political ideology ko malayo sa mga Dilawan. Malayo sa CPP. Yung political ideology ko, hindi pwedeng, hindi ganun, hindi pang ganun So it's really for me, it's really disappointing. It's really disappointing kasi pinagkatiwala natin lahat. Yung mga sumuporta kay Digong. Pinagkatiwala natin ang Pilipinas kay Digong. Tapos, umupo lang siya ng 6 na taon. Ito na yung nangyari sa bansa. Diba? Umupo ka lang ng 6 na taon, tapos pag alis mo, ang kalat ng bahay, ang kalat Ang kalat. Ang kalat, diba? Parang, what the hell? May problema kay China, may problema sa Pogo, may problema sa utang, may problema sa inflation. Tapos, ibig sabihin, mga kotsero, si PBBM hindi nakinabang sa policy ni Digonggong. Kasi, for example, di ba? Si Digong nakinabang sa economic policies ni Pinoy. Na si Pinoy naman nakinabang sa economic policies ni GMA, which, for all intents and purposes, si GMA is really a good economist. Magaling siyang ekonomista, si GMA.
So for all intents and purposes, yung benepisyo na experience, economic benefits na experience natin under Panot Aquino and under the Duterte administration is really because of the economic policies of GMA. It should be, dapat, yung mga presidente, dapat sumusunod, kumbaga, yung previous administration, the present administration should be building upon the achievements of the previous, di ba? Kung ano yung narating nung nakaraan, dapat itutuloy lang nitong present. Ang problema, wala siyang iniwang maganda para sa Marcos administration. Anong naging legacy ni Digonggong na pwedeng build upan ni PBBM? Wala eh. Pumalpak yung war on drugs. Palpak yung war against corruption. Build, hindi natapos. Bakit? Kasi hindi nakakuha ng pera. Hindi nakakuha ng pera eh. In fact, mga kotsero, no, Red October, sorry, I have to disagree. Yung build, hindi niya natapos. Yung mga major programs for build, hindi niya naumpisahan. Kasi walang pera. O siguro LCAC, LCAC. NTF LCAC. Ayun, at least may isa na. NTF LCAC. At least merong isa si NTF LCAC. Yung, mga kotsero, you have to remember or you have to understand na yung build yung Triple B ni Digonggong, nakaangkla yan sa pledge na ipinangako ng China. Dahil hindi nag-push through yung majority ng pledge na ipinangako ng China, konti lang din yung na-accomplish sa build. If there's anything na major accomplishment under the build, really, it is the Skyway. Skyway Stage 3. That's about it. Yung Mindanao Railway, hindi natuloy. Manila North Rail, hindi natuloy. Yung subway, naumpisahan yung talks, pero mabilis yun kasi sa Japan yun eh. Pero groundbreaking siya, if I'm not mistaken, sometime in 2022 na eh. Patapos na. Mga ports, well, yeah. Pero maliliit lang yung ports na yan. Kaya ng budget natin yan. Sige. Dolomite Slush Fund. Dolomite Slush Fund. Slush Fund pala. Anyway. Bus carousel. But that was a need. Kumbaga, yung bus carousel na yan, nabuo yan kasi nagka-pandemic. Passport. Okay. But, again, mga kotsero, what can PBBM build upon the passport? Ano yung achievement doon sa, okay, so that's Duterte. So, ano pang dadagdag ni PBBM doon? Wala na. That's it eh. In this case kasi, kay PBBM, very, very minimal. Very, very minimal yung tawag dito. Pwede niyang ituloy from the previous administration. Kasi nga, konti lang din kasi yung accomplishments. Mas maraming problema actually na ipasa kaysa sa accomplishments. Pwede tayo dito kay cabinet official. Pero mga kotsero, ito na nga. So, si cabinet official, gustong in-out nga nitong si Pagcor. Which brings us to this conversation. Ako mga kotsero, nag-ano lang ako, hindi ko sinasabing siya to. Pero kasi syempre, although sinabi naman ng PAOK
sinabi na ng PAOK na wala namang criminal na there's nothing criminal in finding the documents of Attorney Harry Roque sa isang pogo. O naman, there's nothing criminal about it. But tayo mang ordinaryong tao, diba, tayo, may isip natin, ba't may papeles siya dun? Diba? Bakit? Bakit meron siyang papeles dun sa pogo? Of all places, ha? Of all places, sa pogo pa. Imagine, ang laki-laki ng Pampanga. Ang laki-laki ng Tarlac. Hindi, sa Pampanga pala yun, sa Porac. Ang laki-laki ng Pampanga. Yung papeles mo, makikita sa loob ng pogo. Kamusta naman? Sa laki ng Pampanga, dyan talaga sa loob ng pogo. Ano ka ng tipaklong? But anyway, pero hindi natin sinasabi na si Attorney Harry Roque yung ex-cabinet official. Yun lang kasi yung mga pumapasok sa isip natin. Kasi nga naman, di ba why, di ba? So, hindi natin alam. Pero hindi tayo sure kung siya yun. Hindi rin tayo naglalagay ng mali siya. Walang mali siya, Walang mali siya. Tapos ito pa, di ba si Risa Ontiveros naglabas ng bagong mga pasapasabog kay Alice Go. Rin sa ebidensya, may sinabi kasing ganito. Konektado ang Hong Sheng Gaming Technologies, yung company na ni-raid at pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Bamban, Tarlac. Konektado ang Hong Sheng at ang ni-raid ng PAOK na pogo sa Porac, Pampanga. Paano nangyari yun? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa raid, sa pamamagitan yan ni Dennis Cunanan, dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for corruption. Malalapit na kaibigan din ni Mayor ang mga ringleader ng Lucky 99 Pogo sa Porac. Ito naman po ang photo mula sa campaign niya kasama si Catherine Cassandra Leong o Cassie Lee na authorized representative in Lucky 9 sa Porac. May isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang Kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. At ang huling gusto kong masagot na tinatanong na rin ng buong bayan, sino ba ang protektor ng mga pogo na ito? Sino nga ba? Gaano po kataas sa food chain ang mga protektor? DILG na po ang may sabi. Pogo money can influence the 2025 elections. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, it is imperative that her links and networks are fully investigated. Sino nga ba? Friends in high places. Naalala niyo yung picture na to? Si Alice Go, si Digong. Di ba? Hindi naman natin sinasabi na hindi natin sinasabi na conduit si Digong or protector si Digong. Pero, di ba, parang mapapaisip ka. Pero hindi natin sinasabi yun. Hindi natin sinasabi yun. Kaya nga mga kotsero, parang pasabog pasabog si Pagcor, guys. Sobra. Friends in high places sa Mount Apo. Ang taas ka naman. Ang taas ng friend niya nasa Mount Apo. Loko to si Jameson. Kaya sabi ko sa inyo, nakaka-disappoint eh. It's really disappointing mga kotsero na kasi pinagkatiwala mo eh. Buti sana kung
si Digong came out with it, di ba? Parang sinabi na lang niya na, oo, sige, nagkamali ako sa Pogo, I'm sorry, etc., etc. Pero, di ba? Pwede naman kasing ganun eh. Umamin ka na lang, nagkamali ka, mag-sorry ka sa taong bayan, di ba? Nakaka-disappoint lang talaga. Nakaka-disappoint. And sana the Marcos administration will not fall into the same trap. Na sana sa akin alam nyo mga kotsero, wala namang problema yung maging hindi maging perfect yung administration. Hindi hindi issue yun eh. Sa akin kasi, ang importante kasi, at the very least, you should have been honest to the Filipino people. Hindi lang yung akin. Para meron kang kahit pa paanong saving grace, di ba? Kasi kung wala kang ganun, kung wala kang saving grace, parang ano ka lang, coops ka lang dyan. Ba't ka pa nagpresidente? Coops ka lang pala dyan. Diba? So, I'm hoping na si PBBM will not fall into the same trap. Na he will feel the need to pretend na magpanggap na lahat ay okay kahit hindi. Sana. And kasi ganun yung I think yun yung ako personally, I can only speak for myself. Ganun kasi yung na-feel ko eh. Personally. Kaya ako na-disillusion kay Digonggong. Alam na nga ng buong Pilipinas na pumalya siya. Ang yabang pa niya. Na parang akala mo, binigay niya talaga lahat para sa Pilipinas. Kasi gano'n siya magsalita, di ba? Ginawa ko lang kung ano yung para maganda sa kinabukasan ng mga anak natin, mga apo natin, etc., etc. Mahal na mahal ko ang Pilipinas. Brot siya eh. Pero hindi naman pala. Nagpayaman lang pala. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo mga kotsero, sa lahat na naging presidente, siya lang ang di nakitaan ng salin. Diba? Sa lahat eh. Lahat na naging presidente, siya lang di nakitaan ng salin eh. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?